Welcome to Ramon Porcari channel. Like, comment, share, and subscribe. Amen. So sa gabi ito mga kapatid, tayo po ay makinig ng salita ng Panginoon. Ang ating oras po ay alas 7:05. Kaya mayroon na tayong panahon para makinig po sa salita ng Diyos. Praise God. Yes, amen. So tayo ay pinubukas ng ating mga Bible sa aklat po ng mga awit. 119 verse 105. Awit 119 verse 105. Basahin ko din sa King James Version. Ang salita mo'y ilaw-ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Thy word is a lamp unto my feet and a light into my path. Praise God. Tayo may manalangin. Huwag tayong lahat ng mga kapatid bilang paggalang sa salita ng Diyos. Tayo may manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa gabi ito Diyos. Puri po kami makikinig sa iyong salita. Dalangin namin Lord ang pag-unawa, spiritual knowledge and wisdom Lord. Patuloy mo ipagdulog sa bawat isang Panginoon upang ang mga salita mo namin kung mapapakinggan. Sa gabi ito ay huwag masayan Panginoon. Lord, buksan mo kami mga puso. Ang mga isipan Panginoon, ang mga salita mo ito Diyos. Ay patuloy namin ng pamuhay Lord. May kabanalan at takot sa iyong pangalan. Maraming salamat Panginoon. Pinupuri ka namin kung kami dalangin, kung mag-usap sa bawat isa. In Jesus' name, Amen. Pwede ang mapapakahan mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So ang ating topic ngayon mga kapatid ay tungkol sa 119 verse 105. Still in God's Word. Manatili sa salita ng Diyos. So ang sabi po ng magandang salin na Biblia, awit 119 verse 105, patnubay mo, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. So kailangan talaga natin mga kabugtuhan manatili sa salita ng Panginoon. Dahil ito po ang tanglaw na sa atin, yan ay pumapatnubay. Kapag tayo po ay nasa liwanag ng salita ng Diyos, hindi po tayo kailanman masasakop ng kadiliman. Amen. Mahalaga sa ating buhay, mananampalataya, lalo na sa ating panahon ngayon, mga kapatid, no? Ang manatili po tayo sa salita ng Diyos. Ang salita ng Panginoon, ito po ang nagbibigay sa atin ng liwanag sa ating mga daan. Nagbibigay sa atin, mga kapatid, ng katibayan sa ating pananalig sa Diyos. At nagtuturo sa atin upang tayo po ay makalakad sa daan patungo sa kariyan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag ikaw po ay manatili sa Kanya, ang sabi ng Biblia, magbubunga ka ng marami. Amen. Everybody say amen. Amen. Nagtuturo ang Diyos sa atin base sa ating mga kakayanan, base sa kayang maabot ng ating kaisipan. Ang tao, mga kabugtuhan, diri sa kalibutan, may kanya-kanyang talento. Ama ko ba? Iba-iba ang katayuan. Mayroong mga nakakaintindi o marunong magsalita ng iba't ibang lingwahe. At mayroon din namang hindi makakaintindi at hindi marunong magsalita ng iba't ibang wika. Kaya po ang Diyos ay nagtuturo sa atin base sa ating mga kayang abutin. Dahil ayaw ng Diyos na wala kang maunawaan. Dahil mahalaga ang maunawaan mo ang Kanyang salita. Upang ito ay maipamuhay mo ng maayos sa mundo. Dahil kapag wala tayong maintindihan sa salita ng Panginoon, mga kabunduan, hindi tayo makapamuhay ng maayos sa ating spiritual na pamumuhay. So alam natin, ginagawa ng Diyos ang Kanyang mga gawain. Amen? Hindi siya mag-aaksaya ng oras dahil mahalaga sa Diyos ang oras, mga kapatid. Bawat segundo, tanda natin, bawat segundo, maraming nadadaya si Satanas. Amen?
Kaya dapat ay palagi tayong manalangin. Ang sabi ni Pablo, pray without ceasing. Manalangin kang walang tigil. Amen? Dahil ang ating mga kaaway ay wala rin silang tigil, mga kapatid, sa paghahanap ng kanilang masisila. Ang sabi ni Pedro, ang diablo ay parang liyong umatungan, naghahanap ng kanyang masisila. Kaya kapag tayo po ay hindi marunong manalangin sa Panginoon, kapag tayo po ay laging busy sa lahat ng bagay sa mundo, maaaring tayo po ay madala ang madaling mahina ng ating mga kaaway, mga kabutuan. Kaya ang Diyos, sa Diyos ay mahalaga ang oras. Hindi po nagsasayang ang Diyos ng oras, mga kapatid. Tayo lamang po mga tao ang may maraming oras na nasasayang. Everybody say amen. Amen. Nakasulat po sa Biblia ang kanyang salita na sinasabing, kaunti na lang ang oras na natitira sa mundo. Ang nakakatakot dito, mga kapatid, ay alam ni Satanas na kaunti na lang ang kanyang panahon. Ikaw ba, mga kapatid, kapag alam mo na kaunti na lang ang panahon na natitira sa iyo, ano ang gagawin mo sa maikling panahon na natitira sa buhay mo? Siyempre, mag-iisip ka na kung kabutihan, tama? Pero iba ang kaaway. Imbis na kabutihan ang kanyang gagawin dahil alam niya na kaunti na lang yung oras niya, ang gagawin niya, magmamadali siyang akayin ang lahat ng tao patungo sa lugar ng pagdurusa. Kung saan uudyutan niya ang mga tao, mga kapatid, gumawa ng kasamaan. Kaya nagmamadali siya makuha ang mga tao. Nagtatanim siya ng masamang binhi sa isipan ng tao. Ang sabi ng Bible, ang salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. So, ang mundo ating ginagalawan, mga kapatid, ay hindi na maganda. Di tulad po ng dating mundo na wala pang kasalanan ng tao, wala pang kasamaan, hindi pa naghahari ang mga demonyo. Pero ngayon, masasabi natin iba na ang mundo. Makinig tayo mabuti, mga kapatid. Ang sabi po ng book of Roma, chapter 13, verse 13. Roma, kapitulo 13, versikulo 13. Ang sabi ni Pablo, mamuhay tayo sa liwanag. Roma, chapter 13, verse 13. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. So sinasabi ko dito na dapat daw ay mamuhay tayo sa liwanag. Amen? Huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya. Kapag mayroong liwanag, mga kapatid, katabi niyan, dilim. Diba? Tayo nagliliwanag dito sa labas, madilim, mga kapatid, ang gabi. So ang katabi po ng liwanag ay kadiliman. So mahigpit po na sinasabi ni Pablo na dapat po tayo ay mamuhay sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya. So ang mundo po ay mayroon din pong kasiyahan. Subalit iba po ang kasiyahan ito ay isang kasiyahan na ginagawa natin mga tao na naglilingkod sa Panginoon. Iba po ang kasiyahan ibibigay ng sanlibutan sa kasiyahang ibibigay ng ating Panginoon. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Ang mundo may kasiyahan din po sila. Hallelujah. Kaya sabi po ng Bible, magulong kasiyahan. Ito po ang ginagawa ng sanlibutan. Hindi po kasiyahan galing sa Diyos, mga kapatid. Kundi ito po ang kasiyahan ng sanlibutan. Amen? Punta kasi sayawan, sa beer house, mga party, pistahan, Pasko, marami pang ibang pwedeng gawin ng mundo para maging masaya ka lang. Tama? Para mawili ka sa kasiyahan ng sanlibutan. Kapag malungkot ka, buring sa bahay, pupunta ka lang sa mga sayawan, sa mga pistahan, maraming kasiyahan doon. Minsan sinasabi natin na parang walang problema ang mga taong walang Diyos. Dahil masaya sila. Kahit na nagkakaroon
na masaya pa rin. Nag-iinuman, masaya sila mga kapatid. Subalit, iniutos sa atin ng Panginoon na huwag natin gugulin ang ating panahon sa magulong kasiyahan. Ang paglalasing, kalaswaan, at kahalayan, alitan at inggitan. Bakit mga kapatid? Dahil ito ang gawain ng mga nasa kadiliman. Ibigay sila. Amen. Hallelujah. Hindi sa paghatol, subalit ito ang katotohanan ng kabubuan. Ito ang sinabi ng Diyos na ang sino ng gumagawa ng mga bagay nito ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa Lucas chapter 11 verse 36. Lucas 11:36. Kung nasa liwanag ang buong katawan at walang bahaging nasa dilim, magliliwanag itong parang isang ilawan na tumatanglaw sa iyo. Sabi ni Lucas, sabi ng Panginoon, kung nasa liwanag ang buong katawan at walang bahaging nasa dilim, magliliwanag itong parang isang ilawan na tumatanglaw sa iyo. So sa buhay natin bilang mga mananampalataya, alam natin mga kapatid na ang mahalaga na dapat nating gawin ay ang ialay sa Diyos ng buong nating buhay. Everybody say amen. Kapag sinabi natin buong buhay, hindi po yan hating mga kapatid. Buong ialay natin sa Panginoon. Mula sa ating isipan at sa ating mga puso. Ang ating katawan ay ating ialay as a living sacrifice sa Panginoon. Kapag ang Diyos mo ay wala sa isipan mo, abala ka na sa mga bagay na pangailangan mo everyday, hindi na siya masisiyahan sa iyo. Ibigay sila. At kahit anong hanap buhay natin mga kapatid, bawag pa rin tayo sa utang. Kahit anong gawin natin, kinukulang pa rin tayo. Bakit? Sabi ng Diyos, hindi na ako nasisiyahan sa ginagawa ninyo. Ibig sabihin, kapag may disobedience heart po tayo, kahit ano pang gawin natin dito sa mundo ito, kukulangin pa rin tayo. Disobedience, sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Ngunit kung tayo ay hindi marunong sumunod, hallelujah, hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Everybody say amen. Amen. Alam niyo ba mga kapatid na kapag ikaw po ay isang Kristiyano na nabuksan na po ang isipan sa katotohanan at nakalimutan mo na nasa katotohanan ka, at kapag ang isipan mo ay ang inisip mo ay ang sarili lang, at kapag tayo po ay makasarili at hindi natin nabigyan ng panahon ng Diyos sa buhay natin, hindi natin siya maluluwalhatin. Amen? Hallelujah. You don't glorify God kapag lagi natin inuuna ang ating sarili. Kung ulangin pa rin tayo sa lahat ng ating mga kailangan, kahit pa magtrabaho tayo kahit araw ng mundo, kung ulangin pa rin tayo, kahit gusto na natin sakupin ang lahat ng araw, mga kapatid, sa pagtatrabaho, hallelujah, hindi pa rin natin makukuha ang lahat ng blessing. Dahil sabi ng Bible, ang Diyos ang blessing ng buhay mo. Amen? Siya ang buhay mo, siya ang lakas mo. Kung wala ang Diyos, wala tayo magagawa mga kapatid. Everybody say, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ayaw natin ang kaharian ng Diyos. Ay mahirap, sikapin natin mga kapatid na siya po ay masiyahan sa ating mga ginagawa at ating pumayagan na babaguhin ng Diyos ang ating mga isip, ang ating mga puso. Amen? Dahil kapag ang Diyos ang maghahari sa ating buong buhay, ang sabi ng Biblia, magliliwanag tayo sa kadiliman. Matagal na din ang panahon, hanggang ngayon ay may mga tao pa rin ayaw mamuhay sa liwanag. Ang sabi ng John chapter 3 verse 19, ganito ang paghatol ng Diyos.
na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit iniibig pa ng mga tao ang dilim. Kaya ay sa liwanag sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. John 3:19. Ganito ang paghatol ng Diyos, na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit iniibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. So, alam natin ang salita ng Diyos na mga kapatid ay nagtuturo sa atin ng katotohanan. Amen? May mga tao na ayaw tumanggap ng katotohanan, mga kabutuhan. Nakikinig lamang sila sa mga gusto nilang pakinggan. Tandaan natin ang sinasabi ko ng Bible. Pinipili lamang nila yung mga salita na kaya nilang tanggapin at ayaw tumanggap ng mga turo at saway ng Panginoon. Pipiliin nila ang mga turo na gusto lamang nila ang okay sa kanila. Kukuha sila ng mga tagapagturo na ang ituturo ay puro lang mabuti at masarap pakinggan. Ayaw nila ng mga masasakit. Kaya maraming natitisod sa church, mga kapatid. Dahil ang pangangaral ng pastor, sermon. Tandaan natin mga kapatid, preaching is a sermon, the word of God. Kapag tayo po ay natatamaan sa salita ng Panginoon, nais na ng Diyos na ituwid ng ating tuwa. Tama? Parang sugat. At kapag may sugat ka, pag hindi mo yan gagamutin at hindi mo hahawakan, hindi yan gagaling. Kapag gusto mong gamutin ang sugat mo, kailangan mong hawakan yan. Kailangan mong punasan. Kailangan mong lagyan ng gamot, mga kapatid. Pero kung hindi mo yan papagalingin, kung gagamutin, hindi yan gagaling. Amen, amen. Ang salita ng Diyos parang ganun. Kapag hindi tayo natatouch sa salita ng Diyos, kapag hindi nahihimpo ang ating puso, kapag hindi tayo natatamaan at hindi tayo nasasaktan, hindi tayo magbabago. Tandaan natin mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, siya ang nagdala ng liwanag sa sanlibutan, sabi ng Bible. Pero ang tao ay lumalayo sa liwanag. Bakit? Dahil ayaw nilang makita ang kanilang masamang ginagawa. Takot sila sa liwanag dahil masama ang kanilang ginagawa. Sa ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatuan, ang landas na ating tinatahak ay landas na hindi madali ang mga pagdadaanan. Diba? Huwag tayo mag-isip na papasok ako ng simbahan, maglilingkod ako sa Diyos dahil masaya. No? Maganda. Pag ako ay maglilingkod sa Panginoon, siguro mawawala na lahat ng aking kahirapan sa mundo. Pagpapalayan ako ng Diyos, payayaman ako ng Diyos, bibigyan ako ng aking sasakyan. Huwag tayo mag-isip ng ganun. Dahil ang sabi ng Panginoon, lahat ng mga taong gustong sumunod sa Diyos ay magdaranas ng paghihirap. Tulad ng pinagdaanan ng ating Panginoon sa Kristo. Kung ayaw natin ang kahirapan, huwag tayong dumaan kung saan dumaan ang Panginoon. Ang sabi ng Bible, ang Panginoon ay naghirap. Amen? Tinadyakan, dinuraan, hinusgahan nila ang mga kapatid at ipinako sa krus. Pinatay ng mga tao makasalanan. Kaya nais na sumunod sa Panginoon, kailangan magdanas ng ganoon. Tandaan natin mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sapagkat napagtagumpayan na ang sanlibutan. Dito sa mundo, habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, bilang tao, magdaranas tayo ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Pero ang sabi ng Panginoon, ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kaya kailangan natin magtiis. Kapag sinabi natin magtiis, talagang may paghihirap na dapat tayong humarap mga kapatid. Dapat natin pagdaanan. Dahil kung walang hirap, walang magtitiis. Kung walang magtitiis, walang tagumpay. Amen. Amen? Bakit tayo nagtitiis? Dahil may hirap. Bakit tayo nagtatagumpay, mga kapatid? Dahil nagtiis tayo. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Dahil kung madali lang sana ang ating paglalakbay sa daan, hindi na natin kailangan ang salita ng Diyos. Tama? 200 ang nilalakaran ng tao sa mundo. Ang mga tao hindi pumapasok ng simbahan, ang mga tao hindi naglilingkod sa Diyos, lumalakad sila sa malapad na daan. Ang mga tao ayaw ng pag-uusig, lumalakad sila sa malapad na daan. Walang kahirapan ang kanilang buhay, puro kayamanan ang kanilang natatanggap. Masaya sila.
Masaya mga kapatid kapag ikaw ay walang problema. Pero ang dulo, sabi ng Bible, ang dulo ng kanilang nilalakaran ay dulo ng kapahamakan. At ang mga tao lumalakad sa masikip na pumapasok sa masikip na pintuan at lumakad sa makitid na daan ay ang dulo buhay ng walang hanggan. Simula pa lang, magtitiis ka ng hirap. Pero habang tumatagal, papalapit ng pagbabalik ng Panginoon, mararanasan mo ang gantimpala ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya kung madali lang sana ang ating pinagdadaanan o dadaanan matungkol kaharian ng Diyos, hindi na natin kailangan ng kanyang salita. Amen? Bakit pa natin kailangan ng salita ng Diyos kung hindi naman tayo naghihirap mga kapatid? Bakit pa natin kailangan ng Diyos? Sabi nga ng mga mayayaman, hindi ko na kailangan pang Diyos dahil nasa akin ang lahat. Hello? May pira na ako, may bahay, maraming sasakyan, may luti. Kaya bakit kailangan pang maglingkod sa Diyos kung nasa akin ang lahat? Kaya tayo mga kapatid, sabi ng Panginoon, pinilit ng Diyos ang mahihirap para pagyamanin sa pananampalataya. Amen. Hallelujah. Dahil kung madali lang sana ang ating paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Praise God. Hindi na natin kailangan ng kanyang salita. Church, stick to the doctrine of the apostolic doctrine, mga kapatid. Stay in the old paths and obey all what the word of God says. Huwag natin chap-chapin sa Panginoon. Everybody say amen. Huwag natin putol-putulin ang salita ng Diyos. Na kapag narinig natin ang buong salita ng Panginoon sa pangalan ng mga pastor, chap-chapin natin, pipiliin naman natin yung maganda at hindi natin tatangapin yung hindi maganda. Yung bang pipiliin mo lang yung gusto mong tanggapin. At kung hindi mo nagustuhan ay ayaw mo nang tanggapin. God demands our total obedience, not half or partial obedience. Dapat ay sumunod tayo. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Lahat ng bagay at ang tao ay nilikha ng Panginoon. So ang nais ng Diyos, mga kapatid, na ang lahat ay tumanggap ng pagpapala. Amen? Sabi ko rito sa Revelation chapter 22 verse 21, naway pakamtan ng lahat ng pagpapala ng Panginoon. So wala mong pinipili ang Diyos. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay tumanggap ng pagpapala. Revelation 22 verse 21, naway makamtan ng lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesus. Sabi nga po na Apostol Pablo, all the scripture is given by inspiration of God. All are inspired and profitable for doctrine, reproof, correction, and instruction. Ito po'y nagsasaway, nagtutuwid ng ating malikong gawa, mga kapatid. So, nais ng Diyos na sa pamamagitan po ng pagsunod, lahat ay tatanggap ng pagpapala. Lahat ay makapamuhay sa liwanag. Sa katapusan ng mga araw, sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Bakit sila tatalikod, mga kapatid? Dahil pisod na sila sa teaching of holiness. Marami nasasaktan sa salita ng Diyos. Kaya ang iba tatalikod sa kanilang pananampalataya dahil hindi nila matanggap ang masasakit na salita. Amen. They become worldly. No? Magiging worldly sila, magiging makasalimutan ulit. Babalik sila sa kanilang dating pamumuhay. Sila'y magiging makasalimutan na. Gumagaya na sa makamundong gawain at sumasabay na sa puso ng mundo. Mga kapatid, ang mga tisod na nasa salita ng Diyos, ito yung mga tao di sumusunod sa kanyang salita. Ano sabi ng Panginoon? Ang sa Diyos ay nakikinig ng kanyang salita. Amen? Amen. Pero kung hindi mo pakikinggan ang kanyang salita, hindi ka sa Diyos. Yan ang masakit na katotohanan na dapat natin maunawaan, mga kabugduan. Ang sabi po ng Biblia, sabi ni Haring David, salita mo isang tanglaw na sa akin ipatnubay. Kung tayo po ay mamuhay ayon sa salita ng Diyos, lumakad man tayo sa madilim na landas ng kaaway, tatanglawan tayo ng liwanag ng kalulatian ng ating Panginoon. Huwag tayo matakot, ang sabi ni Haring David,
Sa awit 23 verse 4, dumaan man ako sa madilim ng libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggala. Pakinggan po natin mabuti mga kapatid. Sabi ni David, ang tungkod mo at pamalo. Bilang pastor ng mga tupa, malaki ang gamit ng kanyang tungkod at ang tungkod mga kapatid at ang pamalo. Bilang pastor ang Panginoon ang ating pastor at tayo ang mga tupa, ang pamalo ng Panginoon nagtutuwid sa kanyang mga anak. Tama? Kapag hindi natin pinapalo ang mga bata, mga kapatid, lalakihan sila ng suwail sa magulang. Lalakihan sila na laging sumusuway sa mga utos ng mga magulang. Bilang mga anak spiritually, kapag tayo ay lumalakad sa daan ng mga makasalanan, pinapalo tayo ng Panginoon. Nagpapakita ang Diyos ng matuwid na pagpalo. Ang sabi ng Biblia, pinapalo niya ang kanyang mga inibig at pinarusahan ang kanyang tinuturing ng mga anak. Kapag tayo ay hindi po pinarusahan ng Panginoon, kundi disiplina ng Panginoon, hindi tayo tunay ng mga anak, kundi tayo po ay mga anak sa labas. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, tandaan natin, bilang mga alagad ng Panginoon, kung ang mundong ito ay nasa kapangyarihan na ng kaaway, hindi tayo dapat matakot. Amen? Magtiwala lamang tayo na kasama natin ang Panginoon. Bago tayo magtapos mga kapatid, lagi natin tandaan na bilang mga mananampalataya, hindi lahat ng ating mga kapatid sa Panginoon, hindi lahat ng mga kaparehas nating mga mananampalataya na nasa ibang mga samahan ay totoong kaanib natin. Bakit? Dahil kung nakukuha na nangaral na salita ng Panginoon, noong linggo mga kapatid, may narinig ako isang kapatid natin sa Panginoon. Alam niyo na mga kutuhan, na parang hindi nila nagugustuhan ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil sabi ng salita ng Panginoon, hallelujah, ang ating kaligtasan ay nanggagaling sa pananampalataya at hindi sa sarili nating gawa. Ang hindi nila maunawaan mga kapatid, mahalaga daw ang gawa. Totoo yan. Pero tandaan natin, dalawang gawa sa Biblia ang nasulat. Gawang ayon sa laman at gawang ayon sa Espiritu. Ang pananampalataya walang gawa, patay. Spiritual po yan mga kapatid. Pero yung gawa na ayon sa ating sarili, yun ang hindi mahalaga sa Diyos. Bakit? Dahil ang kaligtasan natin, hindi nanggagaling sa sarili nating gawa, kundi sa pananampalataya natin sa Panginoon. Sabi nila, hindi daw mahalaga. Wala naman po akong sinabing hindi mahalaga ang gawa. Dahil mahalaga ang gawa, lalo na kapag ikaw ay Kristiyano, mahalaga ang gawa. Amen. Dahil kapag hindi ka marunong gumawa sa kalooban ng Panginoon, hindi ka magkakamit ng kaligtasan. Pero tinutukoy natin mga kapatid na hindi mahalaga ang gawa, yung gawa na sarili natin. Tama? Yung ginagawa lang natin, yung gusto natin ang ating masusunod, yun ang hindi po, hallelujah, hindi po tinatanggap ng Panginoon. Yung sarili nating mga rason, hindi po yan tinatanggap ng ating Panginoon. Kaya tandaan natin, sa huling mga panahon, marami ang mag-uusik. At ang mga taong nakatanggap ng salita ng Diyos, hallelujah, tatalikod at sila yung magkakanulo sa atin. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia, maraming tatalikod sa pananampalataya sa huling mga panahon at makikinig sa mga aral ng mga demonyo. At yung mga taong tumatalikod sa Panginoon ay magiging anti-Christ. At pagdating ng panahon, sila yung uusik mismo sa ating mga kapatid. Ang dati nating mga kasamahan sa pananampalataya at tumatalikod sa Diyos, sila yung mamuna. Tandaan nyo, noong ang ating Panginoon pinagkanulo, mula sa kanyang apostoles mismo, ang nagkanulo sa kanya. Mula sa loob ng kanyang apostoles, mga kapatid, sa kanyang mga apostoles, isa sa kanyang mga apostoles, umalis, ipinagkanulo ang Panginoon. Darating ang panahon, tandaan natin mga kapatid, na mga tunay na mga anak ng Diyos na mananatili sa harapan ng Panginoon. Marami ang aalis sa church, marami ang hindi po makikinig ng kanyang salita, tulad ni Pedro mga kapatid na nagsinungaling sa Panginoon 3 beses, no?
Dinidinay niya ng 3 beses ang Panginoon. Si Judas, pinagkanulo ang ating Panginoon. Hallelujah! Nung namatay ang Panginoon, maraming mga apostoles bumalik sa kanilang dating pamumuhay. Darating ang panahon, mga kapatid, ngayon hindi pa natin naranasan ang mga pag-uusig na nangyari noon. Grabe mga puntuan ng mga hitag na nangyari noon. Hallelujah! Sinusunog ang kanilang tahanan. Pinapatay ang mga mananampalataya, nagkalat sila sa buong bansa. Ngunit hindi sila nawala ng pag-asa. Nanatili sila sa Panginoon at unti-unti silang dumami hanggang sa panahon natin ngayon. Tayo ang naging bunga sa pangangaral ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo sinugo ng Diyos para maging apostol ng mga Hintil. At bumibigay kay Pablo, mga kapatid, hindi makarating sa atin ang salita ng Diyos. Si Pablo isang mag-uusig. Isa siya sa mga taong dumadakip sa mga mananampalataya at dinadala sa bilangguan. Pero tinawag siya ng Diyos. Siya ay ginawang apostol ng mga Hintil. Kaya huwag natin sayangin, amen? Huwag natin sayangin ang salita ng Diyos na ipinahayag ng ating mga leader. Huwag natin sayangin ang salita ng Diyos, ang mga tinuturo ng ating mga pastor at mga leaders, church, mga kapatid. Huwag natin sayangin. Dahil darating ang araw, ang salita ng Diyos ang hahatol sa atin. Everybody say praise God. Amen. Kaya nawa meron tayo mga natutunan sa salita ng Panginoon. Huwag tayo magsawang gumawa sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Huwag tayo magsawang mag-pray ang ating mga pastor. Amen. Huwag tayo magsawang na manalangin sa isa't isa, mga kapatid natin na nanghihina. Alam ko, busy tayo sa araw-araw, mga kapatid, pero pagdating po sa araw ng Panginoon, tulad ito, huwag natin kalimutan ng Diyos. Amen? Galing tayo sa trabaho, pagod tayo, mga kapatid, hallelujah. Minsan gusto na natin magpahinga, matulog, dahil sobrang pagod ng ating trabaho. Pero may stinig na nagsasalita sa atin, brother, sister, araw kayo ng Panginoon. Hello? Amen. Ito ang oras ng Panginoon, kaya kailangan natin dumalo mga kapatid sa gawain ng Diyos para mabigyan natin ng kasiyahan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen.